serbisyong totoo lang. Isang liga ng katotohanan. Narito na mga balitang dapat nating sama-samang saksihan. WBO welterweight champion Manny Pacquiao. Posibleng sunod ng makasagupa si Floyd Mayweather Jr. Heroes welcome para sa pound for pound king inilatag na. Tambalang Noynoy Aquino Mar Rojas, #1 sa latest Pulse Asia survey. Liberal Party, lalong tupingkad ang star power sa pag-anib ni Batangas Governor Vilma Santos Recto. Dating nagkaalitan sa isyu ng IVAT, dating Senador Ralph Recto at Senador Mar Rojas magkatuwang na sa eleksyon 2010. Exclusive! Sa araw na iaanunsyo ni Senador Manny Villar kung sino ang kanyang running mate, Vice Presidential hopeful Loren Legarda may itatanim sa Laurel House ni Villar. Presyo ng produktong petrolyo, hindi pa tumataas kahit pwede na. Pero ilang gasolinahan, ubos na raw ang gas at diesel. May 5,000 pamilya sa Barangay Addition Hill sa Mandaluyong nasunugan. At 39 days before Christmas, tunghayan ang Belen Festival sa Tarlac, pinakamalaking parada ni Santa Claus at ang animated Christmas show sa Pasig. Matapos gumawa ng kasaysayan sa kanyang tagumpay laban kay Miguel Cotto, gusto na agad isabak si WBO welterweight champion Manny Pacquiao sa isa pang maituturing na makasaysayang laban. Sa ipinamalas daw kasing galing, lakas at talino ng pambansang kamao, sabi ng ilan, panahon na para harapin ni Pacman si Floyd Mayweather Jr. na dating may hawak ng titulong pound for pound king. Narito po ang report. Bago tuloy ang mabugbog ang muka, isang malakas na Miguel Cotto ang nakipagsabayan kay Manny Pacquiao. Kahit pa, 2 round lang niyang tumagal. May mga pagkakataong nasa asapul nito sa mukha si Manny. Manny Pacquiao gets tagged by the left hook. At sa ilang punto nga, na corner pa sa lubid ang pambansang kamao. That's a position that Manny does not want to find himself in. Yun pala, saywar lang ang lahat at tinitesting lang ni Pacman ang lakas ni Cotto habang pareho pa silang may lakas. Matalino't mapangahas na strategiya na nagpakapit sa mga eksperto sa kanilang upuan. It was a dangerous and even foolish strategy. But a dangerous strategy only a fighter of Manny Pacquiao's confidence and skill can pull off and actually, make it work. At matapos mameke ika nga, ipinatikim na ni Pacman kay Miguel Cotto ang bangis at bilis ng kanyang mga kamao. There was a body shot. Mismong si Cotto, nahilero sa biglang litaw ng mga suntok ng Pacman. Jab and the body shot, and so far, Kaya ang huli mga round, idinaan na lang niya sa pag-aatras mula sa sumusugod na Pacman. Cotto staggered from that. Sa halos 600 suntok sa pinakawalan ni Cotto, halos 200 lang o 29% ang kumonekta kay Pacquiao. Walang-wala sa halos 800 pinakawalang suntok ni Pacquiao, kung saan mahigit 300 o 43% ang sumapul kay Cotto. Pacquiao was all over him like sauce on spaghetti. Kaya pagdating ng 12th round, luto na itong Miguel Cotto. Storied career. Next question. Kasunod ng pagbagsak ni Cotto, inihiyaw na ng ilan ang pangalan ni Floyd Mayweather Jr., ang minsan na ring hinirang na pound per pound king. Pero sa maraming international boxing analyst, wala nang dapat patunayan pa si Manny. Bonus na lang daw kung mapapatumba pa nito si Mayweather. I've always thought Mayweather was the best fighter in the world, and I changed my mind tonight. It's his most impressive win. Not as good as it gets, but better than it gets.
Kahit nga sa mga boxing legend tulad nina Muhammad Ali at Sugar Ray Leonard, inihilera na ni top-rank boss Bob Arum si Manny. Pero ang ating pambansang kamao nananatiling mapagkumbaba sa kabila ng kanyang makasaysayang tagumpay. Ayaw kong buhatin yung sarili kong upuan. Kung ano man nagawa ko, na-achieve ko sa boxing is that's from God and the blessing from God. Para sa saksi, Michael Vadirigunan. Dehado man sa laki muling pinabilib ng pambansang kamao ang buong mundo sa kanyang galing sa boxing. Balikan natin ang mga tagpo sa makasaysayang laban sa report ng saksing si Chino Trinidad. Let's get ready to rumble! Agresibong sinimula ni Miguel Cotto ang pinakaabang sagupaan nila ni Manny Pacquiao. Unang kontak sa laban, sinapul niya ng kaliwang jab ang ating pambansang kamao. Makilang beses sinubukan ni Manny na makapasok ng suntok, pero sa liksi at ganda ng kondisyon ng Puerto Rican, malapalos niyang nailaga ng kamao ni Pacquiao. Isang jab pa sa tagiliran ni Manny. Maya-maya pa, nag-init na si Pacquiao at sinubukang magpakawala ng kombinasyon. Pero buo ang depensa ni Cotto. Round 2, lalo pang nag-init ang laban. Nagpalitan ng suntok ang dalawang kampyon. Ilang sandali pa, sunod-sunod na kombinasyon ang pinakawalan ni Pacman. Sa pool ng kanyang kanang kamao si Cotto, pero bumawi ang Puerto Rican at nagpakawala ng matinding left hook kay Pacquiao. Tinangkang magpasok ni Cotto ng ilang jab sa katawan, pero naharang ito ng pambansang kamao. Naanimo nag-roman rapido sa sunod-sunod na kombinasyon sa mga huling segundo ng round. Round 3, di na paawat si Pacquiao. Wala pang isang minuto sa round, isang matinding kanan ng kanyang pinakawalan. Sa kauna-unang knockdown ng laban, halos mapaluhod si Cotto sa tindi ng suntok na tinanggap. Pero dapat amining nakakabilib na mabilis na nakabangon ng Puerto Rican na nakapagbigay pa ng isang left hook kay Pacquiao, matinding uppercut at diretsong jab to the body. Round 4, bakas na ang panggigigil ni Cotto. Ididikit sa lubid si Pacman at tinira ng kombinasyon. Pero sa bilis ni Manny, di nakailag ang Puerto Rican sa kanyang sunod-sunod na suntok. Maya-maya pa, naipit sa lubid si Pacquiao at sinapol ng mga tira ni Cotto. Strategiya raw talaga ang pagpapasuntok na ito ni Pacquiao para makakuha ng anggulong tatapos kay Cotto. At nang umatake na si Pacman, sunod-sunod ang kombinasyon ng kanyang pinawalan. Pero naubos ang oras at saved by the bell si Cotto. Round 5. Determinadong makabawi mula sa kanyang pangalawang knockdown, tuloy ang pagsugod ni Cotto ng mga suntok. Pero dito pa lang, kita na ang kanyang pag-iwas sa mga kamao ni Manny. Round 6. Tinilo ni Pacman ang Puerto Rican. Inikot-ikutan at nahirapang makapagpalusot ng suntok. Si Pacquiao, wala pa ring tigil. Nagpakawala ng kaliwa at muling inipit sa lubid si Cotto. Round 7. Matinding right hook ang ipinambungad ni Pacquiao at saka tinagtad ng suntok si Cotto. Sa tindi ng mga tinamo, napaatras na si Cotto mula sa mas agresibong Pacquiao. Round 8. Halos wala nang kumabit sa mga suntok ni Cotto. Ang malala pa, ilang beses siyang inipit ng pambansang kamao sa lubid. Round 9. Maggang-magana ang mukha ni Cotto, pero palaban pa rin ito. Tuloy sa pag-iwas hanggang muling ma-corner ni Pacman. Nagbistula siyang punching bag sa isang pagkakataon, pero tagumpay pa rin na ituloy ang round. Round 10. Malinaw na kung sino ang pasugod at agresibo at kung sino ang tumatakbo. Round 11. Animoy pinagugulong na lang ni Cotto ang oras sa kaiiwas kay Pacquiao. Pero dahil pantay lang halos ang kanilang reach, hindi basta makapasok ang pambansang kamao. Round 12. Ang huling round. Pareho pa rin nakatayo ang dalawang kampyon. Pero si Pacquiao, walang patid ang pagpapakawala ng suntok. Habang si Cotto naduduan na ang muka, patuloy pa rin ang pagtakbo. At 2 minuto bago matapos ang bakbakan, itinigil na ito ng referee. And new WBO welterweight champion of the world, the fighting pride of the Philippines, Manny Pacquiao. It took a lot of solid fans from me, and he's still standing and keep fighting. Hurt, but it's not really hurt, but my ear is really hurt. Sa labang ito,
Bukod sa nakapagtala muli ng kasaysayan, ay pinatunayan ni Manny Pacquiao na siya pa rin ang best pound-for-pound fighter sa buong mundo. 7 kampyonato, hawak na ng ating pambansang kamao. Mula sa Las Vegas, Nevada, ako si Chino Trinidad, ang inyong saksi. At mula sa boxing ring, sa concert stage naman, dumiretso si Manny Pacquiao. Nagsimba rin si Pacman bilang pasasalamat sa kanyang tagumpay. Saksi si Mariz Umali. Tadtad man ang pasa at halatang hapupa sa mainit niyang bakbakan, tuloy pa rin ang pagsabak ni Pacman sa pagkanta. At tulad ng kanyang laban, dinumog din ang kanyang pa-concert. Enjoy akong kumakanta sa mga harapan ng mga fans. And then, nag-enjoy ako. Dedicated sa kanila lahat yung mga kinanta ko. Nakaduet pa ni Manny sina Martin Rivera at Britain's Got Talent semi-finalist Madonna De Sena. Kinaumagahan, dumalo si Manny sa isang misa ng pasasalamat para sa isa pang makasaysayang tagumpay. Sa offertory, nag-alay ang Team Pacquiao ng alak, tinapay, pati na mga title belt na napanalunan ng pambansang kamao. Pero sa gitna ng misa, nang sabihin ng paring magyakap-yakap ang mga mag-asawa, nagulat ang lahat nang biglang napaiyak si Jinky. Naiyak lang, pero okay naman. Not lang. Ayaw magsalita ni Jinky sa dahilan ng kanyang pag-iyak, pero kamakailan lang ay pumutok ang balitang may relasyon si Manny sa artistang si Chris Taranillo. Nang aming tanungin, iwas pusoy rin dito si Manny. Alam mo, wag natin muna pag-usapan yan kasi we're going to enjoy muna sa victory na natamo natin yung last night. Pagkatapos ng misa, dumiretso si Pacman sa ospital para magpa-check up. Pero ang ina ni Pacman, naiiyak daw pag naiisip ang sakit na tinatamo ni Manny tuwing may laban. Kaya kung siya raw ang tatanungin, ito na raw dapat ang huling laban ng anak. Hindi namin mayakap kasi masakit ang katawan niya. Ayaw ko na. Oh, yun na. Ano yung payong nanay tungkol sa pagsusunod ng mga laban niya? Ano sinabi niyo sa kanya? Andiyan naman sa kanya lahat. Kinagabihan, tumulak na ang Team Pacquiao pabalik ng Los Angeles. Mula rito sa Los Angeles, California, ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. At tulad ng mainit na pagsalubong tuwing nagbabalik sa Pilipinas si Manny Pacquiao, naghahandang muli ang sambayan ng Pilipino sa Heroes Welcome na ibibigay sa pambansang kamao. Sa Biyernes ng umaga, darating sa bansa ang bagong WBO welterweight champion mula sa Los Angeles, California. Baging ang palasyo, naghahanda na rin. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Anthony Goles, pinag-uusapan pa ang mga detalye pero tiyak daw na espesyal ang salubong. Posible rin daw na muling parangalan ni Pangulo Arroyo si Pacman at kakausapin na ng pamahalaan ng General Santos City ang kampo ni Pacquiao para sa salubong na kanilang ilalatag. At sa ibang balita, pwede nang magdagdag presyo ang mga kumpanya ng langis. Pero nang mag-ikot ang GMA News, hindi pa rin nagmahal ang gasolina at diesel. Yun nga lang, may ilang nagsara dahil said na raw ang supply. Saksi si Julio Segovia. Ilang oras bago opisyal na alisin ang oil price freeze, maraming motorista at tsuper ang humabol para magpakarga ng mas mura pang gasolina at diesel. Pangamba nila, baka raw biglang umakyat ang presyo ng mga produktong petrolyo kapag wala ng bisa ang EOA 39. We don't know how talaga the dealers were doing something for the consumer, for the benefits of the consumers. Pero kasi nakikita naman natin na most of them are concerned for profiting. Dapat, huwag mo lang magtaas. Mahirapan na kami. Dapat itaas din yung pamasahe. Pero sa ilang gasolinahan, wala nang mabili ang mga customer. Sa Shell Gas Retail Station na ito sa Philcoa, Quezon City, ubos na raw ang supply. Suspetsya ng mga motorista, tinatago lang daw ang supply. Sana makatapos na itong crisis na to. Whatever this is, kung crisis ba to or something. Itinanggi naman ng asosasyon ng Shell Gas Dealers na nag-hoard sila ng supply. Pwede nyo naman pong i-check yung aming mga tangke at makikita nyo po ang laman lang nun ay mga dead stock. Mag-aalas 3 ng hapon nang pumutok ang balitang inilabas na ang kautosang nagpapawalang bisa sa oil price freeze. Pero nang mag-ikot ang GMA News, presyong price freeze pa rin ang aming inabutan. Nasa 28 pesos pa rin kada litro ang diesel, habang 37 pesos pa rin ang gasolina. Pero gaya ng paulit-ulit na sinasabi ng mga oil company, pautay-utay raw nilang babawiin ang kanilang hanggang 5 piso kada litrong lugi. Gayunman,
Muling nilinaw ng mga kumpanya ng langis na tatalima sila sa napagkasunduan sa pulong sa palasyo nitong Biyernes. Magbibigay daw sila ng 2 pisong diskwento sa diesel, 125 sa gasolina at 150 sa kerosene sa mga lugar na sinalanta ng mga bagyo, kabilang dyan ang Benguet, Baguio City, Pangasinan, Eastern Laguna, Rizal, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Mountain Province, Isabela at mga syudad ng Cainta, Marikina, Malabon at Pasig. Kasabay ng pag-alis sa oil price freeze, pinawalang bisa na rin ng gobyerno ngayong araw ang price control sa mga pangunahing bilihin. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Mula sa pinakabagong survey, wala raw dudang milya-milya ang layo ng tambalang Aquino Rojas kapag pinag-uusapan ng star power. Lalo pa yung pinalakas ngayon sa pag-anib ng Star for All Seasons na si Governor Vilma Santos sa Liberal Party. Pero dahil kasabay niyang lumipas sa LP ang kabiyak na si dating Senador Ralph Recto, sumama raw ang loob ng kaibigan nitong si Manny Villar at saksi po si Sandra Aguinaldo. Kumbaga sa pelikula, walang dudang hitik sa star power ang supporting cast ng mga bida ng Liberal Party. Bukod kina megastar Sharon Cuneta at Chris Aquino, nasa likod din ng tambalang Aquino Rojas ang iba pang maniningning na bituin. At ang latest addition, si Star for All Seasons Batangas Governor Vilma Santos Recto, kasama ang kanyang kabiyak na si dating Senador Ralph. Tinapos na ng gobernadora ang kanyang pakikipag-alyansa sa lakas kampi CMD. At umanib na sa Liberal Party ni Senador Noynoy Aquino. Ang pagsali namin sa Liberal Party, it has something to do with, unang-una muna ay yung paniniwala ko sa namin ni Ralph, a leadership with competence, ang isang administrasyon na inspiring. Pero puna ng ilan sa larangan ng politika, wala talagang permanenteng magkakampi. Sinasabing minsang nagkasamaan ng loob sina Recto at Senador Mar Rojas sa usapin ng EVAT. Labis kasing tinutulan ni Rojas ang expanded VAT na iginapang ni Rectong maisabatas at siyang sinasabing mitya ng kanyang pagkatalo sa 2007 senatorial elections. Pero ang hidwa ang Rojas Recto, tila ibinaon muna sa ngayon. Aminado si Governor V na makatutulong ang pamamayagpag ng mga manok ng LP sa mga survey sa kandidatura ng kanyang kabiyak. Pero sabi ng Star for All Seasons, Ilang humingi ng meeting, nagladlad kami ng programang priorities namin. At they agreed and they committed. So it's not only because magpapapanalo, may kakayahan ng asawa ko. maayos naman daw ang paghihiwalay nila ng lakas kampi CMD. The President has always been supportive to everybody. Kung ano yung personal decision ng mga taong malapit sa kanya, nirerespeto po ng Pangulo po yan. Pero si Recto, nahirapan daw sa kanyang desisyon na talikuran ng mga kaibigan. Tulad ni Senador Manuel Villar na aminadong sumama ang loob sa pagpili ni Rectong sumanib sa LP. Siyempre sumama ng konti pero konti lang yun. Totoo naman yan ginagala ko yung desisyon nila. At mananatili naman kami magkaibigan. Mahaba na ang pagkakaibigan ni Villar at Recto na parehong miyembro ng tinaguriang Wednesday Club ng Senado. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Tinambakan ni Senador Noynoy Aquino ang iba pang presidential aspirant sa latest survey ng Pulse Asia. Nakakuha si Aquino ng 44% mula sa 1,800 na mga respondent. Mahigit kalahati ang kanyang lamang kay Senador Manny Villar. Nasa ikatlong pwesto si Senador Cheese Escudero na sinundan ni dating Pangulong Joseph Estrada. Sa vice presidential race naman, numero 1 rin ang running mate ni Aquino na si Senador Mar Rojas na nakakuha ng 37%. 23% naman ang nakuha ni Senadora Loren Legarda. Nasa ikatlong pwesto si Makati Mayor Jejo Marbinay na sinundan ni na Vice President Noli de Castro at Senador Jinggoy Estrada. Samantala, formalidad na lang daw ang kulang sa tambalang Senador Manny Villar, Senadora Loren Legarda sa 2010. Pupunta kasi si Legarda sa Laurel House ni Villar bukas kasabay ng pag-aanunsyo ng dating Senate President ng kanyang running mate, saksi si Ruth Cabal.
Sa mga may partidong tatakbong Pangulo sa eleksyon 2010, si Senator Manny Villar na lang ang wala pang running mate hanggang ngayon. Pero bukas ihahayag na raw ni Villar ang kanyang makakatambal. Pero nang eksklusibong makapanayam ng GMA News si Villar, tila formal na anunsyo na lang ang kulang para maselyuhan ang tambalan nila ni Senadora Loren Legarda. Palikasan tsaka yung mahirap, maganda rin naman kombinasyon yan. Sabi ni Legarda, pupunta siya sa pinatawag ng presko ni Villar bukas. Natutuwa siya sa aking programa sa kalikasan. Bagay ang orange at green, di ba? Pinakbet sa 2010, naka-click yun na, kaya na. Eksaktong isang taon bukas mula nang magbitiw bilang Senate President si Villar dahil wala na raw sa panig niya ang mayorya. Yan ay matapos pumutok ang pagkakadawit niya sa umano'y double entry sa budget para sa C5 road. Kasama sa nagpaimbestiga sa kanya noon si Legarda. At ngayon parehong linya ni Villar at Legarda, magkabilang panig man sila noon, bahagi lang lahat yon ng politika. Eleksyon naman ang pinag-uusapan natin, iba naman yung Senado. Ito naman ay para sa bayan talaga na meron tayong mithiin. Na walang pinagsisisihan at ginagawa at nangyayari na walang personalan dito. Pagboto mo sa mga issues. Tila timing namang naghain kanina ng resolusyon ng 12 senador para ibasura na ang reklamo laban kay Villar at i-clear na siya kaugnay ng C5 controversy. Kasama sa 12 si Legarda. Ayon sa mga senador, wala raw basehan ang mga paratang laban kay Villar na di umano makataruang ang kinastigo. Hanggang ngayon naman ay hindi pa nagpapalabas ng report ang Committee of the Whole sa ginawa nitong investigasyon kay Villar. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan. Pinoy boxer na si Z Gores may malay na matapos operahan dahil sa namuong dugo sa kanyang utak. 1,000 bahay sa Mandaluyong naabos sa sunog. At silipin ang mga higanting Belen ng Tarlac. Balitang hatid. Bagamat nalagpasan ang 24-hour critical period, mahigpit pa rin pong inoobserbahan sa ospital sa Las Vegas ang Pinoy boxer na si Z Gores. Inoperahan sa ulo si Gores, bunsod ng namuong dugo sa kanyang utak matapos ang kanilang laban ni Luis Menendez ng Colombia. Saksi si Tricia Zafra. Patapos na ang 10-round bantamweight fight ng Pinoy boxer na si Z Gores nang humabol pa ng suntok ang kalaban niya si Luis Menendez ng Colombia. Kitang-kita ang pagbagsak ni Gores. Nakabangon naman ito at naideklara pang panalo base sa puntos ng kanyang mga suntok. For the winner, by way of unanimous decision, para el ganador por decisión unánime. Pero ang sumunod na eksena, si Z Gores nag-collapse. Agad isinugod sa ospital si Gores, pero hindi simple ang kanyang kaso. May namuo kasing dugo sa kanyang utak. Kinailangan siyang operahan at isailalim sa induced comatose state. Inoobserbahan pa rin ang boksingero sa University Medical Center sa Las Vegas. Ang magandang balita, nalampasan na raw nito ang 24-hour crucial period. May malay na raw si Gores at naigagalaw na ang kanyang mga kamay. Sa Cebu kung saan lumaki si Gores, agad-agad nagdaos ng misa ang kanyang mga kaanak at kaibigan para ipanalangin ang kanyang mabilis na paggaling. Isa lang si Gores sa mahabang listahan ng mga boksingerong nalagay sa alanganin matapos mapuruhan sa ring. Sa Peabody Award-winning documentary ni Jessica Soho na pinamagatang Kamao, tinalakay ang kwento ng boksingerong si Eugene Barutag. Namatay siya sa ring habang lumalaban sa isang non-title bout noong December 1995. At sinong makakalimot kay Lito Cisnorio na nasawi sa isang di-otorisadong laban sa Thailand noong 2007. Ayon sa isang neurologist, lahat ng boksingerong tumatapak sa ring ay walang ligtas sa peligro ng brain injury. Pag napuruhan kasi ang ulo, pwedeng maputol o mapunit ang mga ugat sa utak na posibleng magresulta sa kamatayan o kaya Naka-recover siya pero may naiwan na paralysis. It may take time. Sometimes nakaka-recover sila fully, okay? Sometimes yung motor-wise nila nakaka-recover pero medyo yung kanilang speed, yung judgment, yung pag-iisip nila maaaring maapektuhan. Ako si Tricia Zafra, ang inyong saksi. Samantala, isang malaking sunog ang sumiklab sa isang compound sa Mandaluyong ngayong gabi. At live mula sa Mandaluyong, saksi si Susan Enriquez. Susan. Vicky, mahigit isang buwan na lang at Pasko na pero malungkot na Pasko ang naghihintay sa may 5,000 pamilya dito sa Mandaluyong City matapos na masunugan sila ngayong gabi. Ganito na
Napakalaki ang inabutan naming sunog dito sa Welfareville Compound, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Nagsimula ang sunog alas 6:50 at sa loob lang ng halos kalahating oras, umabot ito sa general alarm. Mabilis ang pagkalat ng apoy. Bukod kasi sa bahagyang hangin, karamihan sa mga bahay ay yari sa light materials. Nahirapan din ang mga nag-responding bumbero na makapasok agad sa lugar ng sunog dahil sa makipot na daanan. Light materials, mabilis ang spread ng sunog, mabilis na kumalat, plus yung ating access, ingress, egress natin, napakakipot. Sa bilis ng paglaki ng apoy, karamihan walang nailigtas na gamit. Wala na kaming nadalang mga gamit, kahit sa katabing bahay namin, wala na rin silang nabitbit. Ang nailabas ko na lang yung mga alaga kong hayop. Kahit isang dede, wala kami nailingat. Kahit isang gamit namin, ito lang suot namin. Umiyak na nga doon ako, wala siyang dede, nang hiram ng anak ko ng dede. Wala po kami nailigtas kahit isang gamit. Ito lang po suot namin. Pasado alas 8 nang ideklarang kontrolado ang sunog, pero aabutin pa hanggang bukas ang mapping up operations. Iniimbestigahan pa kung saan at ano ang pinagmulan ng sunog. Bagamat walang napaulat na nasaktan o nasawi, tinatayang aabot sa 8 milyong piso ang pinsala sa ari-arian. Ilang oras matapos ang sunog ay dumating dito si Pangulong Arroyo para personal na alamin at tingnan ang kalagayan ng mga biktima. Sinamantala naman ito ng mga nasunugan para ipaabot ang kanilang kahilingan na bigyan sila ng kanilang mga pangunahing pangangailangan dahil wala nga silang nailigtas na mga gamit. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na inaasikaso na ng DSWD ang pangangailangan ng mga biktima. Ang mga biktima ay magpapalipas ng gabi sa Jose Fabella Memorial School. Live mula rito sa Mandaluyong City, ako, si Susan Enriquez, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan. Sari-saring style ng mga Belen, tampok sa Belen Festival ng Tarlac. At animated Christmas show sa Pasig City, inilawan. 38 araw bago magpasko, tampok ang sari-saring style ng Belen sa taon-nampung Belen Festival ng Tarlac. At Christmas animated show sa Pasig City, inilawan na rin. Narito po ang report. Sa kabila ng matinding lamig, nakisaya pa rin ang libo-libong tao sa taunang Santa Claus Parade sa Toronto, Canada. Sari-saring cartoon at storybook characters ang lumahok sa parada, kasama ang iba't ibang banda. At sa kaduluduluhan ng parada, nasilayan din nila ang kanilang pinakahihintay na si Santa Claus. Pabonggahan ng Panang Belen ang iba't ibang bayan sa Tarlac. Bahagi ito ng taunang Belenismo Festival ng Lalawigan. Bawat Belen, gawa sa mga material na tubong Pinoy, tulad ng kogon, kawayan, mais, tubo at iba pa. At kanya-kanya rin ang tema ang mga Belen. Merong mala-fantasy world ng dating, meron namang seryosong tulad ng tungkol sa pagbangon sa mga bagyo. Bago magpasko, pipilian ang pinakamaganda at pinakamalikhaing Belen. Binuksan na rin ang animated Christmas show sa Pasig City. Pinamagatang Paskuhan sa Karnabal, tema nito ang pag-asa para sa isang maganda at masaganang kinabukasan. Kumpara sa mga nakaraang taon, espesyal daw ang Christmas display ng Pasig City ngayon. Tanda raw kasi ito ng pag-ahon ng lungsod sa trahedyang dulot ng mga nakaraang bagyo. Para sa saksi, Rosetti Rivera, nag-uulat. Susunod na eyewitness, tampok ang dokyo ni Sandra Aguinaldo ukol sa mga bigatin. At yan ang mga pangyayaring tinutukan ninyo nag-iisang Liga ng Katotohanan. Ako naman, Arnold Clavio. Hatid naman ang balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo po lamang. Ako po si Mickey Morales. Hanggang bukas, sama-sama tayo magiging saksi.